Tunay ngang ang mga taong may mabubuting loob ay pinagpapala at binibiyayaan ng Diyos. Sila yung mga taong tumutulong sa kapwa nila nang hindi naghihintay ng kahit anong kapalit. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong tiyak magpapabilib sa inyo at kapupulutan natin ng magagandang aral at inspirasyon. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang matapos ang video na ito. Hindi pa man nagsisimula ang shift sa trabaho ni Catherine, humihikab-hikab na siya. Tila dala pa ang pagod sa kahapong shift niya. Napagpasyahan niyang umidlip saglit dahil 40 minutes pa naman bago magbukas ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Araw-araw, halos bumabiyahe siya ng 1.5 oras para lamang makapasok ng trabaho. Laking gulat niya noong hindi traffic ngayon, kaya naman mas maaga siyang dumating sa restaurant. Umupo muna saglit si Catherine. Tumungo para matulog na muna. Idlip muna ako. Tutal maaga naman akong nakarating dito. Sabi niya sa isip niya. Tunog na nagsalpukan na 2 takip ng kaldero ang gumising kay Catherine. Gulat na gulat siya. Gusto niyang magalit subalit nawala ito noong makita niyang boss niya ito. Ano? Gising ka na ba? Hindi ka binabayaran dito para matulog lang ha? Sabi ni Richard, boss at may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan ng dalaga. Sumimangot lang si Catherine. Nakita niyang 10 minuto pa bago sila magbukas. Hindi niya kailangan gisingin siya ng gano'n ng boss niya. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Magagalit ka? Ikaw na nga ginigising dyan eh. Tumatawa-tawa pa si Richard. Huminga ng malalim si Catherine. Nagpakawala ng tipid ng ngiti para mapakalma ang sarili. Wala po, boss. Umalis na siya sa harapan ni Richard. Nagilamo siya ng muka para magising ang diwa niya. May araw din sa akin yung boss ko na yan. Sabi ng dalaga habang nakaharap ito sa salamin. Alam ni Catherine na mali ang ginawa ng boss niya. Subalit wala siyang magawa. Kailangan niya ang trabahong ito. Busy sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Catherine. Punong-puno ng mga taong nakiisa sa rally. Tuwang-tuwa naman si Catherine pag serbisyuhan ng mga ito. Halos wala ng upuan sa restaurant. Halos siksikan na rin ang mga tao sa loob. Noong sinubukan ng boss na si Richard na magdagdag ng upuan, nagiinit din ang ibang mga customer. Dahil nga siksikan sa loob, gusto ng mga ito na makuha na ang in-order at makaalis na rin agad. Dahil stress ang mga customer, mainit din ang ulo ni Richard dahil pinagmamadali sila nito. Sa halip na kausapin ang customer, nagagalit si Richard sa mga cook niya dahil ang tagal daw magluto ng mga ito. Nakaaway pa niya ang isa dito na hindi na napagtiisan ang sama na ugali niya. Ang tagal niyo naman magluto. Kanina pa raw naghihintay mga customer oh. Bulyaw ni Richard sa cook. Tumingin lang na masama ang cook. Nagtitimpi sumigaw pabalik. Maya-maya pa ay sumigaw ulit si Richard. Ano ba yan, Zay? Ang bagal-bagal mo. Magluluto lang ng itlog, hindi mo pa magawa na mabilis. Sabi ni Richard. Hindi na nakapagpigil ang cook na si Zay. Dinabog ang kawaling may laman ng mantika. Nagulat naman ang isang kasamahan nito. Di ikaw magluto. Total magaling ka. Ikaw may-ari nito, di ba? Lutuin mo mag-isa mo. Mabilis nitong tinanggal ang apron niya at papunta ng locker room para kuhanin ang mga gamit niya. Aalis na ito ng restaurant. Nagdilim naman ang paningin ni Richard sa cook, kaya kinumpronta niya ito. Ano? Aalis ka ngayong madaming tao? Loko ka pala eh. Akala mo ba magkakaroon ka ng trabaho sa mga establishmentong ganito pagkatapos nito? Tinulak ni Richard si Zay. O bakit? Ano akala mo sa restaurant mo? Dati lang sikat ito. Ngayon bulok na ang nagmamanage. Balik naman ng cook. Kontratuhin mo pa kami. Akala mo Panginoon ka? Pero paglabas at pagharap mo sa mga customer, parang aso kang may tali sa leeg. Bulyaw pa nito. Tinulak din ng cook si Richard dahil nakaharang ito sa pinto. Umalis na ito ng restaurant. Kaya naman bad trip si Richard. Nakatingin ang lahat sa napahiyang si Richard. Kaya naman nag-isip ito ng mapagbabalingan ng galit. Ikaw, waitress. Hoy, Catherine! Ikaw, ang bagal-bagal mo kasi. Ayusin at bilisan mo pagsiserve sa mga tao. Sigaw ni Richard kay Catherine. Sabay alis ito para pumasok sa opisina niya. Tumitig lang naman ng masama ang pagod na si Catherine. Habang umiiling naman ang ibang empleyado sa restaurant. Bigla naman nakaramdam ng pagkahilo si Catherine. Hindi pa kasi ito kumakain ng lunch dahil sa dami ng tao.
Naluluha-luha na siya dahil hindi makatao ang trato sa kanya ng boss niya. Pumunta muna siya ng CR, nagilamos at humarap sa salamin. Grabe, hirap na ako dito. Hindi pa ako nagpapahinga tapos ganito pa ang trato niya sa akin. Mahinang sinabi ni Catherine. Hindi na niya napigilan ang luha niya. Naisip niyang umalis na sa trabaho dahil hindi worth it ang lahat ng ito, lalo na't hindi na-appreciate ang ginagawa niya. Kaso, hindi ko afford mawala ng trabaho ngayon. Wala kang maiuuwi sa bahay. Sabi niya sa harap ng salamin. Dinuduro-duro ang refleksyon. Huminga lang na malalim si Catherine. Sabay balik sa labas upang magtrabaho ulit. Pangarap ni Catherine na maging chef. Subalit, hindi niya natapos ang pag-aaral niya dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman, napilitang mamasukan bilang waitress si Catherine. At sa loob ng 5 taon, nagpalipat-lipat na siya sa 4 na restaurant. Noong uuwi na si Catherine, maraming natirang pagkain ang dapat itatapon niya sa basurahan. Subalit naisipan niyang iuwi na lang ito. Nangihinayang siyang itapon ito dahil sayang naman. Hindi naman ito madumi at mabubusog pa ang kakain. Kaya naman, ginawa niya ito kahit nalabag ito sa patakaran ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Higit 1 oras na biyahe pa uwi ang kanyang bubuuin. Sana walang traffic. Sana hindi traffic. Ang nasa isip niya habang malayo ang tingin sa bintana ng sinasakyang bus. Gaya ng nakasanayan, pumipikit pa siya at nagnanakaw ng kaunting tulog. Lalo na't sobra-sobra ang pagod niya ngayong araw. Halos kilala na siya ng mga driver na palagi niyang binabati tuwing sasakay siya. Palagi siya nagbibili, nagisingin siya kapag bababa na siya. Miss, pakigising naman yung babae sa dulo. Utos ng driver noong huminto ito sa bus stop. Tinapik-tapik si Catherine ng babaeng katabi niya. Gulat namang nagising si Catherine. Madali siyang tumayo at nagpasalamat sa gumising sa kanya. Naglakad na siya pababa sa bus. Nagpapasalamat din siya sa driver at sinabing mag-iingat siya sa biyahe. Bago makauwi, 10 minutong lakaran muna ang kailangan bago makarating sa bahay. Bumili siya ng isang malaking pizza. Kinatok ni Catherine ang pinto noong nasa harap na siya ng apartment. 3 katok, 4 na mahinang hampas ng palad sa pinto. Ito ang password nila. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng 6 na bata. Ate Catherine! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. May kumuha sa dala niyang bag at pizza. May yumakap sa kanya at nagpabuhat. May batang nagpakita ng bukol niya sa noo dahil sa paglalaro. Ang mga batang ito ay ampon ni Catherine. Bukod sa pizza, kinuha niya sa bag niya ang tirang ulam mula sa restaurant. Ininit niya lang ito at sinerve na sa hapag. Ang pinakaate sa mga batang kinupkop ni Catherine ay 14 na taong gulang ang edad. At ang pinakabata ay 5 taong gulang. Wow, Ate Cat! Ang sarap nito ah! Saan po galing ito? Sabi ng pinakamatanda, si Isley. Galing sa pinagtatrabahuhan ko yan. Kamusta mga bata? Kamusta ang school? Tanong ni Catherine. Okay lang po ate. Si Prince nakipaglaro sa kuya niya. Ayun, nauntog. Bukol sa ulo. Sabi ni Isley. Hindi ko po kasalanan ba't siya nagkabukol ah? Depensa ni Chris, 3 sa pinakamatanda. Natawa na lang si Catherine. Sinabing kumain sila ng marami. 3 taon na magmula noong kupkupin ni Catherine ang pinakamatanda, si Isley. Nakita niya ito sa isang parke kung saan ito natutulog. Noong tanungin niya kung bakit ito nandito, sinabi nitong ayaw na raw sa kanya ng mga magulang niya. Hanggang sa nadagdagan ito na nadagdagan. Naging 6 na batang makukulit. Kung ang ibang dalaga ay nakikipag-date, gumigimik kasama ang mga kaibigan nila sa iba't ibang bar sa Florida. Heto si Catherine. Kasama ang mga batang napagpasyahan niyang kupkupin. Matapos nilang kumain, pinaglinis niya ang mga ito ng katawan bago raw matulog. Sa isang maliit na paupahan kung saan walang kwarto. Pagpasok sa pinto ay living room, kusina at kwarto na agad. Naglatag sila isa-isa ng kani-kanilang higaan. Nagdasal bago matulog ang mga bata. Gaya ng mga batang katabi niya, ulila din siya noon. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Pinamigay siya sa bahay ampunan. Ilang pamilya ang nagtangkang kupkupin siya. Kaso, makalipas ang ilang buwan ay binabalik siya
at kukup-kup ng iba. Isip-isip niya noong oras na yon, bakit kailangan pagpilian ng mga bata? Pare-pareho naman kaming bata. Naiinis na lang siya tuwing maiisip yun. Hanggang sa ang pagkainis niya ay mabaling sa mga magulang niyang pinaampon siya. Higit 1 dekada at 5 taon na ang nakalilipas. Yayakapin niya ang isang bata na katabi niya at susubukan kalimutan ang lahat at matulog na. Maaga siyang gigising para pumasok sa part-time job niya. Pagkatapos magbilin sa mga bata, iniwan na niya ang mga ito. Bukas weekends, punta tayo plaza ha? Ipinaalala niya kay Aisley, pinakamatanda sa mga bata. Yes po Ate Catherine, nakangiti ito. Nasasabik na magpunta ng plaza para gawin ang palagi nilang ginagawa kapag weekends, ang hanapin ang mga magulang nila. Walang bago sa araw ni Catherine. Matapos magbigay ng mga flyers, didiretso siya sa trabaho niya sa restaurant. Maraming tao na galing sa rally ang mga customers nila. Kulang-kulang ang mga upuan. Hindi na makaupo at makakain ng maayos ang ibang tao. Yung iba ay galit na dahil ang tagal daw ng order nila. Ang init ng ulo ng boss niya, nakikisabay sa panahon. Sa tuwing wala na itong mapagbuntuan ng galit, kay Catherine ito binubuhos. Madalas ay nilalait pa siya nito dahil nagkataon na wala siyang suot na medyas noon. Dalian mo kilos, Catherine. Wala ka talagang silbi. Magdadala na lang ng mga pagkain sa customer, ang bagal mo pagawin. Bulyaw ng boss niya. Nakatingin lang siya dito. Hindi sumasagot. Isip-isip niya kung bibilisan niya pa sa ikikilos niya. Matatapon ang mga pagkain at inumin. Babayaran niya at laking abala pa ito. Gaya noong isang araw, inuwi niya ang tirang pagkain na hindi na iserve sa customers. Sa halip na itapon ito, ibinalot niya sa plastic at iuuwi. Noong magtatapon na siya ng basura, laking gulat niya noong may umiiyak na batang lalaki sa loob nito. Umiiyak ito na parabang pusa. Gulat na gulat si Catherine. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Bata, ang dungis mo. Bakit ka kasi nasa loob ng basurahan? Nasaan ang magulang mo? Tanong ni Catherine. May galos pa sa braso ang bata. Dumudugo ito. Kumuha siya ng malinis na tubig upang linisan ang sugat nito. Anong pangalan mo? Tanong ulit ni Catherine. Hindi siya sinasagot ng bata. May takot pa rin sa mata nito. Sinusubukan nitong magsalita, subalit hindi niya kayang bumuo ng salita. Ha? Hindi kita maintindihan? Sabi ni Catherine. Dito niya na-realize na hindi pala ito makapagsalita. Siguro ay bingirin ang bata, isip-isip niya. Awang-awa siya dito. Halika, hanapin natin magulang mo. Hinawakan niya sa kamay ang bata. Dinala siya sa pulisya. Subalit wala pa nagpa-file na report tungkol sa anak niya. Nag-iwan siya ng number at pangalan niya sa presinto. Matapos mag-iwan din siya ng litrato ng bata. Marami pong salamat, Chief. Bukod dito, yung iba pang bata ha. Kapag may naghanap, ibigay niyo number ko. Sabi na nakangiting si Catherine. Walang problema, Miss Kath. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Sabi naman ng pulis. Binasa nito ang kath na nilagay ni Catherine. Okay, anong gagawin ko sa'yo ngayon? Nakatingin lang si Catherine sa batang hindi makapagsalita. Lumilinga-linga ito. Sinusubukan mahanap ang magulang niya. Halika, uwi na lang tayo sa amin. Bago yan, kuha muna tayo donut. Gutom ka na, pakiramdam ko. Sabi niya sa bata. Ngumiti naman ito na parabang naintindihan ang sinasabi niya. Sa biyahe, matapos kainin ang donut ay nakatulog na ang bata. Nakasandal ito sa kanya. Naku, magugulat si na Aisley kapag nakita ka nila. Sabi ni Catherine sa tulog na bata. Isip-isip niya. 7 bata na ang kinukup-kup niya. Sana swertehin siya dahil lucky 7. Natatawa na lang siya sa naiisip niya. Gulat na gulat ang mga bata noong umuwi si na Catherine. Sa halip na magtampo o magalit, tuwang-tuwa ang mga ito dahil nadagdagan sila. May bago na raw silang kalaro. Bukod dito, naaawa ang mga ito dahil hindi makapagsalita ang bata. Siguro mas mahirap ang buhay para sa'yo, no? Sabi ni Aisley sa bata, sabay yakap dito. Nakangiti naman ang bata. Mag-ampon ka pa po, Ate Catherine. Mas madami na po kalaro ko. Sabi ng ikalawa sa pinakabata. Natawa lang si Catherine sa sinabi nito. Nagpipilit ng ngiti. Matapos initin ng pagkain,
Nagdasal na sila upang makapagsimula na silang kumain. Nakatingin lang sa kanila ang batang tinatawag nilang James. Ito na raw muna ang pangalan nito. Gustong-gusto ni James ang pagkain na inuwi niya galing restaurant. Naging masigla na itong kumain. Tabi-tabi at siksikan silang natulog. Pero hindi alintana ito sa mga bata. Tinitingnan lang sila ni Catherine. Chinecheck kung tulog na ang lahat ng mga bata bago siya tuluyang matulog. Kinabukasan, ginising si Catherine ng tawag mula sa amo niya. Hello, boss? Catherine, aminin mo, inuuwi mo yung mga tirang ulam dito, no? Alam mong bawal yun, di ba? Nagimbal si Catherine sa tawag ng boss niya. Hindi agad siya nakasagot. Magmula ngayon, huwag ka nang papasok ha. Simpleng instruction, hindi mo masunod. Galit na galit ito. Nawala na siya ng gana sa trabahong iyon. Hahayaan na niyang tanggalan siya nito ng trabaho. Sumagot si Catherine. Bakit ba? Ano bang gagawin ko sa ulam na yun? Pinapatapon mo na yun, di ba? Iuuwi mo ba? Bakit ka galit na galit? Bulyaw ni Catherine. Aba, marunong ka na sumagot ha? Oo, itatapon ko. Excess na yun. Kailangan na itapon. Sabi lang ni Richard. Richard, alam mo ba kung gaano karaming tao ang matutulungan ng pagkain na yun? Marami kang natutulungang buhay. Sabi ni Catherine. Paki ko ba sa kanila? Basta ang akin lang. Itapon mo kapag inutos kong itapon mo. Huwag kang slow. Sabi ni Richard. Nagwawala na ito. Okay, sige. Total sinesante mo na ako. Gawin mo yan mag-isa mo. Sigaw ni Catherine sabay baba ng telepono. Bad trip si Catherine. Aga-aga pa lang. Naiinis siya sa boss niya. Pero alam niyang sumusobra na ito. Hindi na tama ang ginagawa. Nagdabog naman si Richard. Binura ang number ni Catherine sa telepono. Noong tanghali, nagpunta na sila Catherine sa plaza. Kasama niya ang 7 bata. Lahat sila ay may hawak na flyers. Pinamimigay nila sa mga tao. Yung ibang bata ay ayaw mamigay. Gusto na nila habang buhay makasama si Catherine. Ayaw na nilang mawalay dito. Flyers po, missing parents! Ang sigaw-sigaw nila. Tulong-tulong silang namimigay sa plaza. May mga pumapansin sa kanila. Pero marami din na dinadaan-daanan lang sila. Hindi man lang tingnan ang mga binibigay nilang flyers. Hindi alintana sa kanila ang pag-asa ng mga batang nakapaloob sa mga papel na ito. Noong magagabi na at nagugutom sila, niyaya ni Catherine ang mga bata na kumain sa pizza parlor. Tuwang-tuwa ang mga ito. Pagkasabi niya nito, naalala niyang wala na pala siyang trabaho. Hala, pero bahala na. Kaya yan. Kakayanin. Hindi na lang ako o-order ng akin. Sabi niya sa sarili. Nagsimula na rin siya mag-text sa mga kakilala niya kung may alam na trabaho ang mga ito. Masaya nilang pinagsaluhan ang 2 malaking pizza. Todo kwento pa ang ilang mga bata tungkol sa araw nila. Tuwang-tuwa sa masarap na pagkain. Kinabukasan ay ganito ulit ang gagawin nila. Sa parke naman daw sila mamimigay ng flyers. Kahit na gustong-gusto nila mahanap ang mga magulang nila, ayaw naman nilang mawalay sa itinuring nilang ina o ate na si Catherine. Kinupkop sila nito, pinakain, inalagaan na parang tunay na kapatid. Kinabukasan sa parke, habang namimigay sila ng flyers, may lumapit sa kanilang mga kalalakihan. Nakaitim na Amerikana ang mga ito. Kayo po ba si Miss Catherine? Tanong ng isa sa mga bodyguard. Natakot naman si Catherine. Agad na pumunta ang mga bata sa likod niya. Opo, ako nga. Sabi ni Catherine. Lumingon ito sa likod niya. Tumango sa limousine na sasakyan. Mula sa magarang sasakyan, lumabas ang isang lalaki. Matipuno ang katawan at kakaiba ang tindig nito. Hello, Miss Catherine. Please, huwag niyo kaming palibutan. Masyadong obvious. Sabi ng lalaki. Dagdag pa nito. Oo nga pala. Allow me to introduce myself. I'm Senator Edward Greeley. Yes po, kilala ko kayo, Senator. Ano pong maipaglilingkod ko? Tanong ni Catherine. Isip-isip ni Catherine, namumukaan niya ang senador. Parang kamukha siya ni, I am the father of Ashley. Ngumiti ito. Oo nga, isip-isip ni Catherine, kamukha ito ni Ashley. Tumingin si Catherine sa likod niya. Takot na takot pa rin si Ashley. Hinawakan ni Catherine ang braso nito. Senator, please,
Pwede niyo po ba ikwento sa amin kung paano mo nawala si Ashley? Yes, please. Allow me. Politiko ako. Tumakbo ako sa pagkasenador last time. But natalo. Then nalulung ako sa iba't ibang bisyo. Hanggang sa hindi ko na makilala ang sarili ko. Nag-self-destruct ako. Na-aksidente ang dinadrive kong sasakyan. Sakay ko ang misis ko. Nag-away kami dahil I was having an affair noon. Hanggang sa na-aksidente ang dinadrive kong sasakyan. Dumuluha na si Senator Edward Greeley. I lost Janice, her mom. Then, I lost her too. Naglaya si Ashley 3 years ago. Sinusulyap-sulyap nito si Ashley na nagtatago pa rin sa likod ni Catherine. Habang nagluluksa ako sa pagkamatay ng aking asawa, determinado akong maibalik ang nawala kong buhay noon. Ibalik ang anak kong si Ashley kapag kaya ko na ulit tumayo sa sarili kong mga paa. Last year, naging senador na ako. Pero hindi ko pa kayang harapin si Ashley. Sabi ng senador, umupo ito para lumebel kay Ashley. Of course, I know na nakatira siya sa bahay mo. Palagi ko kayong pinapabantayan. Kapag umaalis ka para magtrabaho, may guards ako nagbabantay sa kanila. And I made up my mind. Kaya naririto ako ngayon sa harap nyo. I want my daughter back. Ang sabi ng lumuluha ng senador. Tumakbo naman si Ashley sa ama niya. Niyakap niya ito. Niyakap din agad siya nito. I missed you, Dad. Welcome back po. Sabi ni Ashley. Nakangiti si Catherine. Inaya na niya ang 6 na batang umalis na. Hayaan na si Ashley sa piling ng ama. Teka, Miss Catherine. Tinawag ito ng senador. Please allow me to give you this gift. Inilabas nito ang tseke na nagkakahalagang $250,000. Umiling-iling si Catherine. Wag na po. Bukal sa loob ko ang pagtulong at pagkupkup sa kanila. Lumapit si Ashley kay Catherine. Niyakap siya nito. Dahil inalagaan mo ang daughter ko. Please, accept it. Don't worry. Mula sa sarili kong bulsa yan. Nag-ipunan ko para ibigay sa'yo. Nakangiting sabi ng senador. Naiiyak naman si Catherine. First time niyang may maka-appreciate sa ginagawa niya. I know kung gaano kakabuting tao. Ang mga taong katulad mo ang kailangan ng mundo natin. Dagdag pa nito. Yumakap din ang 6 na bata kay Catherine na umiiyak. Maraming salamat po. Kinausap ng senador na mag-stay daw muna sila sa hotel na tinutuluyan nito. Ikukuha raw sila ng separate room at doon na muna sila kasama ang mga bata. Sumang-ayon naman si Catherine dahil kinukulit siya ng mga bata at gusto pa rin niya makasama si Ashley. Bukod dito, bibigyan din daw siya nito ng negosyo. Pahihiramin siya ng kapital para makapagsimula ng negosyo. Laking pasasalamat ni Catherine sa senador. Sa hotel, halos 5 beses mas malaki ang kwarto nila ngayon. Tuwang-tuwang nagtatakbuhan ang mga bata. Naghahampasan pa sila ng unan. Napansin ni Catherine na tahimik si James. Malungkot kaya ito? Namimiss niya ang mga magulang niya? Tanong ni Catherine sa isip niya. Biglang may tumawag sa telepono ni Catherine. Hello? Is this Kath? Boses lalaki ito. Parang katatapos lang umiyak maghapon. Hi. Yes, sino po sila? Sagot ni Catherine. Ako si Richard. Ama ako ni Jordan. Andyan ba siya? Maliit na bata siya. Hindi siya makapagsalita. Sabi nito. Tumigil ang mundo ni Kath. Bigla niya naalala na Kath ang binigay niyang pangalan niya sa presinto, kung saan iniwan niya rin ang number niya. Yes, kasama ko siya, sabi ni Catherine. Yes, God. Thank you, God. Thank you so much, Kath. Pwede ba kitang ma-meet now na? Sure. Binigay ni Kath ang address ng hotel. Sa harap na lang daw sila magkita. We're on our way, sabi lang nito. Tumakbo na mabilis si James na Jordan pala ang tunay na pangalan. Yumakap ito sa ina niya. Niyakap rin siya nito. Nakiyakap din ang ama nito, si Richard. Tuwang-tuwa ang mag-anak. Subalit nawala ang ngiti ni Richard noong nakita si Catherine. Kath? Catherine? Gulat na gulat ito. Biglang nagalit ito at sumigaw. What is this? Ano? Kinidnap mo ba si Jordan para gumanti sa akin? Kasama ni Catherine si Ashley at si Senator Greeley. Lumapit ang senador kay Catherine. Pero sabi niya na ayos lang daw. Hi, noong last day ko sa trabaho,
Narinig ko may umiiyak na bata. Nagmumula sa basurahan ito. I don't know what to do. Nagpunta kami ng presinto para malaman kung may nag-file bang nawawalang bata. Then kumain kami. Pinaliguan ko siya kasama ang ilan pang mga bata. Sabi ni Catherine. Relax lang ito nagkikwento. Ngayong narinig niyo na ang kwento ko. Saan doon ang kinidnap ko ang anak niyo? Tanong ni Catherine. Parang sinampal naman si Richard sa kwento nito. Umiiyak na rin ang nanay ni Jordan. Oo nga pala. Yung ulam na gusto mong ipatapon. Inuwi ko noong gabing yun. Yon ang naglaman ng tiyan sa anak mong si Jordan. Busog na busog siya. Sobrang lakas niya kumain noon. Dagdag pa ni Catherine. And hell, hindi ako kidnapper. Kawawa lang si Jordan dahil may ama siyang katulad mo. Niyaya na ni Catherine sila Ashley at Senator Edward bumalik ng hotel. Sumenyas na siya ng babay kay Jordan. Tumakbo ito sa kanya upang yakapin siya sa huling pagkakataon. Lumapit naman ang ina ni Jordan. Nagpakilala itong Eva. Nagsorry si Eva kay Catherine. Ikinwento nitong kakain dapat sila sa labas nila Richard. Habang inaantay si Richard, binabantayan si Jordan ng tagapag-alaga niya. Subalit nakaramdam ito ng pagkahilo. Bigla raw sumikip ang dibdib niya. Kaya naman tumakbo si Jordan at nakalabas ng mall. Hindi na namin alam kung nasaan ang anak ko. Sobrang stress na kami ilang araw na. Sabi ni Eva, ang ina ni Jordan. Hindi namin nakita sa may mall. Kung saan-saan na namin siya hinanap. Mabuti ikaw ang nakakita sa kanya. Napakabuti mong tao, Catherine. Lumapit naman si Richard kay Catherine. Lumuhod ito at humingi ng tawad sa babae. Maraming salamat, Catherine. Napakabuti mo. Sorry sa mga oras na inaapi kita. Ikaw lang kasi ang kaya ko doon sa resto. Kapag ibang tao, magre-resign sila. Pero ikaw, alam kong hindi ka magre-resign kaya inaasar pa kita, sabi ni Richard. Masama ang tingin ni Eva sa kanya. But I was weak. Mahina akong tao. At malakas ka. Kaya naman kahit minamaliit kita, hindi mo lang ako pinapansin. Naiinggit ako dahil sa kalakasan mo. Dagdag pa ni Richard. Patawarin mo ako, Catherine. Tumango lang si Catherine. Hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Sabi nito. Maraming salamat, Catherine. Sorry. Nagkaroon na ng sariling bahay si Catherine. Di hamak na mas malaki ito at mas komportableng tirahan kumpara sa dati nitong apartment. Bukod kay Ashley at Jordan, may 2 pang bata ang kinuha ng magulang nila. Todo pasasalamat ang mga ito kay Catherine. 3 bata na lang ang kasama ni Catherine, pero madalas pa rin bumibisita sina Ashley at Jordan. Nag-aral na rin sila ng sign language para makausap nila si Jordan na mas madali. Naging kaibigan naman ni Catherine si Eva na ina ni Jordan at ang senador na ama ni Ashley. Higit sa lahat, itinuloy ni Catherine ang pag-aaral niya. Nakapagtapos siya ng may mataas na grado at mga awards. Isa na siyang ganap na chef ngayon. Natupad na niya ang pangarap niya. Nagtayo din ng negosyo na restaurant si Catherine. Salamat sa tulong ni Senator Edward Greeley. Marami siyang seminars na na-attendan tungkol sa pagnenegosyo at kung paano mag-manage ng restaurant. Sa susunod na buwan ay magkakaroon pa ng 3 pang branches ang restaurant niyang Cat's Kitchen. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.